Sa parehong gubat, nakilala din namin noon ang magkapatid na sina Hilmark, 12 taong gulang, at Annalisa, 21 taong gulang. Pangtulos po nila sa mga sitaw, yan yung mga humahaba pong mga halaman. Yung iba din naman po, pinambabakod din po nila. Nailalagay din naman po namin ng 100 peraso po. Kasama nila sa paghahanap buhay sa gubat ang kanilang ama na si Egay at ina na si Lucinda. Kanya-kanyang pwesto ang buong pamilya sa paggagapas ng mga kawayan. Kung ganito kalalaki, 3 piso po ang isang piraso, shitty ang haba. 50 piraso yung isang big piece ng ganito kalalaki. 3 piso naman kada piraso ng kawayan ang presyuhan ng buyer ni na Lucinda. Humihirit pa ho sana kami ng dagdag. Ay, ang sabi ho niya sa amin, kung magre-reklamo pa daw kami, maghahanap pa kami ng kadagdagan pa doon sa tres, ibinta na lang daw namin sa iba. Eh wala naman ho kaming alam na bintahan na iba kung hindi siya laang. Kaya nagtiis na ho kami doon sa tres. Pero kapansin-pansin na maingat si Annalisa habang naggagapas ng kawayan. Dito namin napag-alamang 2 buwang buntis na pala siya sa kanyang pangalawang anak. Medyo mahirap pero kinakaya naman po. Kasi nandyan po yung mga magulang ko, supportive po sa akin, tinutulungan nila ako sa pag-aalaga sa anak ko. Kaya kahit mahirap, kailangan daw niyang tiisin ang bigat ng trabaho para makaipon ng pera para sa kanyang panganganak. Medyo may takot din po, kaso kung parang natatabon sa isip ko na napapatong talaga, ay hindi ko kailangang iasa to sa asawa ko. Tumigil na rin sa pag-aaral si Annalisa nung siya ay nasa grade 3 pa lang. Pangarap ko din po talaga na makapagtapos ako ng pag-aaral para matulungan ko nga po mama ko, kasi yung mga kapatid ko. Kaso hindi na po talaga kaya ng mama ko, kaya mas pinili ko na lang din pong mamasukan dati. Pangarap niya raw sanang maging nurse. Mula nung pagkabata pa po ako, yun na po talaga ang bukang isip ko po talaga na pag ako talaga nakapagtapos, titiisin ko po ang hirap para maabot ko lang po yung pangarap ko. Ang nakababata naman niyang kapatid na si Hilmark, malalim din ang dahilan kung bakit piniling magbanat ng buto sa kagubatan. Para daw ho kami makarami. Kuwan ho talaga niya, ipon ho kami ng pira para makabili kami ng bangka. Ang bangka raw sana ang magiging service ni na Hilmark at ng mga kapatid papasok sa eskwelahan. Pero dahil walang magamit, pansamantalang nahinto sa pag-aaral si Hilmark. Gusto ho niya makapasok uli. Ay, kaya nga sabi ko sa kanya, magtulong-tulong tayo para makabili tayo ng bangka. Matapos ang kalahating araw sa pagbubungkawi, nagdesisyon na ang pamilya na bumaba mula sa gubat para magpahinga. Dahil sa tanya mo, nakailang ano kayo? Nakailang bungkawi kayo ngayon? 20 po. Okay na yun sa inyo ngayon? Sa isang araw po naman namin nakaka-40 po kami. Ay ngayon na 20 na laang. Bukas, muli silang makikipagsapalaran sa kagubatan para makaipon ng daan-daang pang piraso ng kawayan. Nito lang nakaraang linggo, muli naming binalikan ang pamilya ni na Lucinda. Pansamantala muna silang tumigil sa pagbubungkawi. Hindi na po namin maasikaso rin po yung pagpuputol na mahinga po kasi kami. Kasi tulad po ng mister ko, nagkaroon ng sakit. Yung bahay pa namin, hindi pa mayari-yari. Hindi na po namin makayanan din, kaya kahit pa unti-unti, gumagawa na lang din po kami ng pamamaraan para yung iba namin pangailangan sa paglalaba man lang ay nakukuha ko. Pero ang malungkot, natuklas ang may sakit sa puso ang kanilang padre de pamilya. Nangahihina po ako tapos nahihilo, bumabagsak nga po ako kung minsan.
Sabi ko, masama na ito, baka hindi na ito ma-resolbahan ko. Ito po yung reseta ko po at saka yung ano. Nakapagpatingin daw sa doktor si Egay pero ni minsan hindi niya raw nabili ang mga gamot na nireseta sa kanya. Talagang napakahirap po. Dahil yung lahat pong bagay na gusto kong makuha namin, mabili. Wala kaming maipambili dahil nga doon sa hindi ako makapagtrabaho. Kasi noon na po yung kinikita niya. Pambili lang ng bigas, wala pang ulam. Kaya mahirap po talaga. Sa ngayon, sa paglalabada na lang ni Lucinda, umaasa ang buong pamilya. Pero sa kabila ng mga problemang dumaan sa kanilang pamilya, may magandang balita na hatid si Gilmark. Nakabalik na siya sa kanyang pag-aaral at nasa grade 4 na siya ngayon. Kaya ako po gusto mag-aral po, gusto ko makapagtaos po. Gusto ko maging teacher po. Maibahagi ko po sa kanila yung natutunan ko po. Nanganak na rin ang kanyang ate na si Annalisa. Pag-aaralan din daw ng MSWD office ang iba pang programa na pwedeng maibigay sa parehong pamilya. Si DSWD program po kasi yon, ipapa-verify ko po kung naisama na sila doon, malaki-laki po yung pwede nilang makuha doon. Basta maitawid lang po namin sana yung pang araw-araw lang po namin kailangan.